Naku po mga kababayan, pipwersahin na nila? New SP Gatchalian na? Naku po, at Senator Alan mga kababayan, napakamot ulo na lang? Naku, talagang hindi sumusuko itong kampo ni Tito Sen mga kababayan ha? Pambihira talaga no? Itong sila Lacson mga kababayan, di sumuko. May pasabog daw mangyayari ngayong Lunes dyan sa Senado mga kababayan. Pambihira, ano po ba ang kinakatakot nila mga kababayan na si Senate President Alan Peter Cayetano na? Di ba yung nakaupo kasalukuyan ngayon mga kababayan? Bakit ba sila gustong palitan pa mga kababayan? Di ba? May itinatago ba? Pambihira. Pambihira mga kababayan. Halos 2 linggo na, wala nang palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President. Hindi pa man niya nagtatagal, pinag-uusapan na ngayon sa minorya ang muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon niya kay Senador Ping Lacson sa panayam ng Storycon ng One News. Ang kanilang napipisil, si Senador Win Gatchalian, nakabackup daw sa kanya lahat ng 11 minority members para maging Senate President. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Acceptable na siya sa aming 11. 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Nagpahayag din ng suporta sa isang Facebook post si Senator Kiko Pangilinan kay Gatchalian. Gusto raw ng anyay Solid Block 11 si Gatchalian dahil sa naging trabaho nito sa deliberasyon ng national budget. Dagdag pa ni Pangilinan, kahit nga raw si Senate President Cayetano ay sinabi noon na maaari niyang iboto sa Senator Win. Uy! Talagang itong si Kiko mga kababayan, no? Dinamay pa pati si kasalukuyang SP natin ngayon, Senator Alan mga kababayan, na iboboto raw kung sakali. Pambihira talaga mga kababayan, no? Ano ba talaga yung ikinakatakot nila mga kababayan? Di po ba bakit di na lang? Di ba mag-stable na si Senator Peter Alan Cayetano na ang talagang magsisenate leader dyan sa Senado mga kababayan? Di ba? Bakit pa may palitan? Eh itong si Senator Alan mga kababayan is abogado naman. Di ba mga kababayan? Ano ba talaga? Bakit ba? Bakit pa? May itinatago ba? May pinagtakpan ba? O ayaw mangyaring mabulgar? Or lalabas yung katotohanan mga kababayan? Lalong-lalo na sa flood control? Tayo nagtatanong lamang po mga kababayan. Bago yan, una na rin sinabi ni Senator Mig Zubiri kasunod ng paglipat niya sa minorya na si Gatchalian din ang napipisil niya na maging Senate President. May I just say this is my candidate for Senate. Kita nyo mga kababayan? Pambihira talaga no? Di ba? This is my... Pambihira. Mamaya mga kababayan, panoorin natin yung tila ba'y pag-endorse ni VP Sara ditong si Win Gatchalian mga kababayan. At pagkatapos manalo nito, naku po, tila ba'y initsapuera na po si VP Inday mga kababayan. 13 boto ang kailangan para makapagluklok ng bagong 13. Senate President. 11 lang ang miyembro ng minority bloc. Correct. Pero ayon kay Lacson, si Gatchalian ang best choice sa minority para mahikayat na lumipat sa kanila ang ilan sa majority. Pambihira po talaga mga kababayan. No? Di talaga sila sumusuko mga kababayan. No? Di ba? Pambihira. Talagang pursigidong-pursigido sila mga kababayan. Talagang pipwersahin na nila. Di ba? Pambihira. Ako po mga kababayan, nalalapit na naman kasi, di ba, yung impeachment na trial ni VP Sara. Yan kaya yung dahilan mga kababayan. Tila ba'y natataranta na sila? Or yung muling buksan yung investigasyon mga kababayan sa flood control. Dahil di po ba bago na po yung Blue Ribbon Chair na si Pia Cayetano mga kababayan? At bali-balita mga kababayan na yung 18 Brave Marines mga kababayan ay ipapatawag na po dyan sa Senado.
Naku, nako! Naku, mag-iiyakan na tong mga to mga kababayan. Kaya pala no, na sila Soto at Lacson ay grabe ang confidence na this Monday daw ay naku po. May fireworks na puputok dyan sa Senado mga kababayan. Naku po mga kababayan. Exciting to, no? Ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Wala pang komento rito si Gatchalian. Nagbabalita mula Di po ba mga kababayan? Si Win raw po ang nararapat. Pambihira po talaga, no mga kababayan. Yung sa akin lang naman mga kababayan, bakit di pa tayo mag-stable kay Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan? Ano po ba ang problema? Di ba? Pambihira mga kababayan. Eto mga kababayan. Ito yung sinasabi natin kanina mga kababayan na dito ay naku po. Grabe yung ngiti ni Senator Gatchalian mga kababayan no, habang in-endorse dito ng ating future president na si VP Sara Duterte mga kababayan. Eto, panoorin natin mga kababayan ha. Sara Duterte po, mahalaga sa amin ni Senator Win Gatchalian ang edukasyon. Para makapag-aral ang lahat ng Pilipino. Sana all makapag-aral na. Sa edukasyon, win tayong lahat. Di po ba mga kababayan, Sara all win tayong lahat? Pero ngayon mga kababayan, nasaan na ba yung win na yan? Kahit konting words man lang mga kababayan no, na galing sa kanyang mismong bibig mga kababayan, na tila ba'y nagpapasalamat man lang? Diba? Wala mga kababayan. Tapos na kitang ginamit, Madam VP Inday. Pambihira, iba talaga yung politika mga kababayan no? Pambihira talaga. At eto pa mga kababayan, pakinggan natin si Spokes Ari Roque ukol dito sa ugali ni Senator Win Gatchalian kung magtatagumpay yung plano nilang palitan si Senator Cayetano ay yung Lunes mga kababayan. Eto, pakinggan natin si dating Spokes mga kababayan. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Sana kayo po ay nakakapagpahinga dahil alam niyo Yes, naman, ang Spokes. linggo talaga isang ayon sa Panginoon ay araw ng papahinga, araw ng pag-alala sa Kanya sa pagsisimba. No? So, kung hindi pa Correct. nakakasimba, pwede pang humapol. No? Well, anyway, ang pag-usapan po natin ngayon abay fireworks daw bukas, Lunes. Fireworks naman, yan kababayan. dahil una-una, magkakaroon daw ng panibagong Senate coup sa Senado kung saan ang gusto raw ng minorya, yung 11 ng minorya, ay si Sherwin Gatchalian ang maging susunod na Senate President. Fireworks din bukas dahil inaasahan na ilalabas na sa wakas matapos ang 1 taon at 4 na buwan ang desisyon ng Korte Suprema doon sa petisyon ni Tatay Digong at mga anak niya, at tayo po ay tumatayong abogado para kay Congressman Pulong, Yes po. doon sa petisyon na nagko-question nga sa pagpapadala kay Tatay Digong sa Sa dahig. dahig. Yes po. So sasagutin ng petisyon na yan kung meron pa talagang obligasyon na makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC at kung ang warrant of arrest ba ng ICC ay po pwedeng ipatupad maski hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Importante po ito dahil sinabi na ng NBI, hindi lang si Bato merong warrant of arrest, yung ibang pang mga personalidad na hindi umano ay magiging co-accused si Tatay Digong ay meron na rin daw mga warrant of arrest. Pag-usapan muna natin si Sherwin Gatchalian. Eto mga Unang-una, kababayan. hindi naman po lihim sa marami na itong si Sherwin Gatchalian, nung ako ay nakipagbalitaktakan kay Riza Ontiveros sa Senado, Yes ay po, talagang Spokes. nagsabi, papakontempt kita dahil ako'y sumasagot kay Riza Ontiveros. Sa totoo lang, nagulat po ako dyan. Kasi 2016 pa, kasama ko na yan si Sherwin Gatchalian sa kampanyahan. Alam niyo po, si Sherwin Gatchalian, talagang ano po yan, baliktarin yan.
Noong 2016, kasama yan ni VP Binay bilang isang kandidato sa senador. Nako At po. talaga naman kami po ay nagbibidahan sa entablado, no? At ang sinasabi ko palagi, ako ay naghahanap ng asawa para kay Sherwin Gatchalian. Sino ang mga gusto mapangasawa? At ang daming mga nagboboluntaryo. Pero ang nangyari po, isang araw, bigla na lang nawala at nalaman namin, nandun na kay Grace po. So yan po Nako talaga ang po. ugali niya. Siya ay baliktarin, no? Anyway, bukod pa dun sa nagulat nga ako dahil akala ko naman kami malapit at talagang binalaan niya ako, ipapakontempt niya ako sa Senado. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang punot dulo ng mga motibasyon ni Sherwin Gatchalian. No? Nako. Pero anyway, bukod doon sa aking bias sa kanya dahil talaga namang nagulat ako na ipapakontempt niya ako, ay ako Yes na may po, spokes. sumasagot lang doon sa mga sinasabi ni Risa Ontiveros. Bawal ba yun? Iimbitahin ka ng Senado tapos magsasalita sila laban sa iyo tapos hindi ka sasagot. Sa tingin ko naman karapatan kong sumagot, no? Kaya Correct. sa tingin ko walang contempt doon. Kaya lang pinayagan ko na kasi bahay nila yung Senado. So hayaan natin sila, no? Kaya nga sabi ko, sige, ako nang humihingi ng abiso, no? Pero hindi ko makakalimutan yun. Dapat ganyan ang ugali itong si Sherwin Gatchalian na nagagawa niya yan sa tingin ko, ay kaibigan, no? But anyway, Correct. walang kaibigan siya kay Sherwin Gatchalian. Well, alam din natin na siya ay isang anak na isang malaking negosyante, si William Gatchalian, si Plastic King. At alam natin na talagang marami siyang mga kontrata na kinakailangan ng approval ng gobyerno. Kasama na dyan ang reclamation ng kabahagi ng Manila Bay. No? Alam nyo, limpak-limpak na salapi ang kikitain dyan sa reclamation na yan. Dahil alam naman natin na kapag naging lupa na ang karagatan ng Manila Bay, napakataas ng presyo. No? At alam natin na kinakailangan talaga may basbas ng gobyerno yan bago ka pwedeng mag-reclaim. No? Kaya naman naintindihan natin kung bakit itong si Sherwin Gatchalian talaga nagpapalakas sa gobyerno dahil nakasalalay sa gobyerno ang negosyo ng kanyang pamilya. At syempre, alam naman natin na kung wala ang pamilya niya, wala rin naman kahit anong papakita yan si Sherwin Gatchalian. Dahil ang kanyang pagkapanalo, ang kanyang karera sa politika, mula congressman hanggang senador, ay dahil Yes sa po. pamilya niya, dahil sa pera ng pamilya niya. In other words, anong kwalifikasyon ni Sherwin Gatchalian? Anak siya ng mayaman. Yun, period. Ang problema, wala namang issue na siguro may isang babaliktad doon sa mayorya ng 13 dahil wala Tama. na nga si Bato, Tama. so 12 na lang sila, 12 at 11 ang bilang, at isa na lang ang kinakailangan ng minorya para mapalitan na Senate President si Alan Cayetano. Ang problema lang, merong impeachment. Mga kababayan, nakita na natin, 2 beses na tayo nagkaroon ng impeachment. Ano bang nangyayari? Anong trabaho ng presiding officer? Ang presiding officer, ang Senate President, ang siyang tumatayong judge or presiding judge ng Correct. Senate as ang impeachment court. Correct. As Spokes. presiding judge, siya ay magdedesisyon doon sa mga objection na ilalabas ng mga partido, mga abogado sa trial ng ating Vice President. Hindi gaya nung panahon ni Erap Estrada na ang Chief Justice ay kasamang umupo ng Senate President dahil nakasaad sa saligang batas kapag presidente ang ini-impeach, kailangan umupo rin ng Chief Justice as presiding officer. Kapag Vice President, mag-iisa ang Senate President. So ang tanong ko, paano ngayon magro-rule si Win Gatchalian sa mga objections kung siya ang ihahalal na Senate President? Correct. Sigurado Tama, mga ko, kababayan. yan ay aasa sa isang microphone sa tenga at siya ay didiktahan ng mga staff na abogado. Yan bang gusto natin maging presiding officer kapag ang Naku pinapaalis po. sa pwesto, ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bayan? Hindi ba dapat alam man lang niya kung anong rules of evidence? Correct. Hindi ko po inaalis na talagang nasa mga senador yan kung sinong dapat umupo bilang Senate President. Pero siguro, dahil meron na silang sinimulang katungkulan bilang isang impeachment court, kinailangan naman, tignan nila kung anong pangangailangan ng isang impeachment court. Yan. Ito Tama. po yung pagkakataon na talagang dapat abogadong Senate President dahil siya magiging presiding judge para mag-rule sa lahat ng mga objections. Correct po, Spokes. At mga kababayan, di po ba? Kaya itong si Senator Peter Alan Cayetano, mga kababayan, ay talagang nararapat lang, mga kababayan, 100%. Di po ba? Di po ba, mga kababayan? Alam niyo po, hindi biro-biro yung pagkakaintindi sa rules of evidence natin.
talagang pinag-aaralan po yan. At isa yan sa pinaka-importanting subject sa law school. In fact, sa bar examination, isa po yan sa pinaka-importante na dapat gamay na mga nais maging abogado. Kasi yan yung mga rules kung paano mapapatunayan ang mga bagay-bagay sa hukuman. At kung hindi mo alam ang rules na yan, paano ka mag-rule ngayon sa mga objections sa mga partido? Ang aking mensahe, tama naman po. Ang pagiging Senate President ay politika. Yes Tama po. naman po na ang Malacanang ayaw kay Senate President Alan Cayetano Yun. dahil pinagtatakban nga ang flood control at saka nais nilang matanggal na si Inday Sara Duterte. Tanggap po natin yan. Politika yan. Pero dapat naman, sa desisyon kung sino ngayon ang dapat umupong Senate President, isipin nila na meron din silang sinumpaang mga katungkulang bilang impeachment judges. At ang Correct. kinakailangan na mag-preside sa impeachment trial ay isang nakakaintindi ng rules of evidence. Tanggalin nyo si Alan Peter Cayetano pero hayaan nyo muna umusad ang impeachment. Nang sa ganon, abogado man lang ang magpe-preside doon sa paglilitis kay Vice President. Dahil pag hindi naman abogado yan at yan ay magdidepende lang sa mga sul-sul sa microphone sa kanyang tenga, baka mamaya magkaroon ng pula na hindi patas ang gagawin paglilitis Tama. kahit Inday Tama. Sara Duterte at tuluyan na mawala ng tiwala ang ating mga mamamayan sa ating mga institusyon kasama na ang Senado. So sa akin po, hindi ko inaalis. Politika, Yes po, eventually, spokes. ang magdedesisyon kung sino Senate President. Pero dahil ang Senado ay nag-convene na as an impeachment court, sana naman ang mga senador seryosohin ang kanilang katungkulang bilang impeachment judges at hayaan isang abogado ang mag-preside sa impeachment ng pangalawang pinakamataas na opisyales sa ating bayan. Di naman po masama yun. At hindi naman po yan magtatagal. Dahil sa tingin ko naman po, mapapabilis naman ang proseso ng impeachment. No? Dahil malinaw, sa aking palagay, kung ikaw ay Nako. abogado, Yes sa po. karamihan ng mga ebidensya ipipresenta ng prosecution ay hindi dapat mapresenta sa impeachment court. Dahil ito ay pinagbabawal ng ating saligang batas, lalong-lalo na yung mga unblock bank records na yan, at ng mga umiiral na batas, kasama ng Secrecy Bank Deposits Law at saka ang AMLAC Law. At syempre, yung mga testimonya gana ni Madriaga, hindi yan dapat kasama. Kasi alam naman natin na ang impeachment, ang mga ebidensya ay dapat nakabase lamang doon sa impeachment complaints at wala naman po sa kahit anong aligasyon sa impeachment complaint ang mga iniimbentong mga bagay-bagay ni Madriaga. Please lang mga senador, maging tapat lang tayo sa ating katungkulan. Ang Correct. hinihingi lang namin, patas sa pagdinig. At Correct. hindi po pwede magkaroon ng patas sa pagdinig kung hindi marunong sa law of evidence ang presiding officer. Tama. Maraming salamat po, mga Tamang-tama talaga mga kababayan, no? Kahit saang banda, di ba? Lalong-lalo na mga kababayan, paano na lang kung si Tito Sen pa yung naging Senate leader ngayon dyan? Di magbubulagaan mga kababayan. Diba? Pambihira. Kaya yan yung sinasabi ko mga kababayan, paulit-ulit na lang tayo dito. Bakit ayaw pa nilang mag-stable ng Senate leader mga kababayan? Diba? Tatanungin natin yang sila Tito Sen Lacson, Lucky ko, bakit? Ba, ayaw nyo pang mag-stable mga kababayan, diba? Ayan na sa inyong harapan yung napakagaling na Senate leader dyan sa Senado. Tapos abogado pa, Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan. Diba? Tapos kung bibigay siya ng mensahe, ay naku po, nakakabilib mga kababayan dahil isasama talaga niya yung pananalita o salita ng ating poong may kapal po mga kababayan. Diba? At klarong-klaro sa pagbigkas na sa kanyang bibig mga kababayan na tagus-puso po mga kababayan. Diba? Yun Tapos ngayon mga kababayan, papalitan na naman. Diba tila ba wala pang isang buwan mga kababayan si Senator Cayetano di po ba na naging Senate leader? Tapos papalitan na naman nila. Ang bihira mga kababayan. Kaya tuloy na paghalataan na mga kababayan na may pinagtakpan sila. Di umano, di ba? Ang bihira, ikaw kabayan, anong masasabi mo dito? Payag ka bang palitan si Senator Alan
Peter Cayetano ngayong Lunes mismo mga kababayan. Ang bihira di ba? Kaya mga kababayan, ay naku po, dapat bantayan to mga kababayan, no? Na tila may walang maghuhudas mga kababayan sa majority. Pero sa tingin ko mga kababayan, wala. Wala mga kababayan. Talagang sulido na po sila mga kababayan. No? Kaya nga nang sinasabi ni Miss Camille Villar mga kababayan na daig pa si Judas yung kakala sa kanila. Di ba? Kaya talagang mabubokya na naman tong sila Tito Sen ngayong Lunes mga kababayan. Panigurado yan. Kaya aabangan lang natin yan mga kababayan ha. Si di ba? Eto, ginamit na naman nila si Gatchalian mga kababayan. Para may ibang Senate leader na kahit papano makumbinsi raw. Pero, again mga kababayan, solido yan, panigurado mga kababayan. At syempre, sabayan natin ang dasal mga kababayan na si Senator Alan ay hindi mapalitan. Hindi po ba mga kababayan para tuloy-tuloy na itong pagbabago kahit papano mga kababayan. Di ba? Dahil diba, ipinapanawagan na ngayon ng Senator Amy na imbestigahan agad-agad yung flood control na yan mga kababayan para magkaalaman na. Di ba? Ang bihira. Yan ba yung kanilang ikinababahala mga kababayan? Ang bihira. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Anong latest po? Maraming salamat sa iyong suporta. At syempre huwag nyo naman kalimutan mga kababayan na i-like yun naman po yung ating video. At saka share na rin mga kababayan. Masaya na tayo dyan, di po ba? Okay, God bless you po mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga minamahal nating bayaning OFW. God bless you po.